Samantala, nagpulong ang mga opisyal ng NDRRMC kasama mga miyembro ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang tiyakin ang kahandaan sa magiging epekto ng bagyong Lando sa bansa. Ayon kay NDRRMC Undersecretary Alexander Pama, hindi na muling mauulit ang insidente kung saan umabot sa 100 mangingisda ang nawawala. Si Waywaya Macalma sa detalye. Mahigpit na bilin ngayon ni Undersecretary Alexander Pama na maging strikto ang Philippine Coast Guard sa pagbibigay babala sa mga mangingisda upang maiwasan ang nangyari sa Bagyong Kabayan na umabot sa higit mangingisda ang naitalang nawawala. Sa ginanap na pulong sa National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC kasama ang mga member agencies ay kanyang tiniyak na hindi na mauulit ang insidente. Siniguro naman ng Coast Guard at Armed Forces of the Philippines na handa na ang mga gamit pang rescue at nakastandby na ang kanilang mga kawani. Ang Coast Guard hindi na ho papalabasin yung mga maliliit na sasakyang pangdagat. Yun hong malayo sa Coast Guard, wag na ho nating hintayin, nasawayin pa tayo ng Coast Guard. May gale warning na, wag na po tayong lumabas. Sa Central at Northern Luzon, dadaan ang Bagyong Lando na kung saan pinalalahanan ni Pama ang mga residenteng nakatira sa mga landslide-prone areas. Ayon sa Pag-asa ay posibleng lumakas ang Bagyong Lando pero sa araw ng linggong inaasahan magla-landfall sa Isabela, Cagayan. Kapag lumakas ang bagyo at may warning signal ng idineklara, ang Pag-asa ay mahigpit ng ipatutupad ang no-sail zone policy. Ito upang maiwasan ang anumang aksidente sa dagat. Kaya naman, nakiusap si Pama sa mga mangingisda na sumunod sa mga babalang kanilang ibinibigay. Tayo po nakikiusap sa ating mga kababayan, ating mga mangingisdang kababayan, lalo na yung mga nanggagaling sa mga barangay na hindi naman dumadaan sa mga puerto. Pag narinig po ninyo itong mga abiso natin na mayroong gale warning at kasama po kayo dun sa may tinamaan ng gale warning, huwag niyo po nating sabihin na wala namang alon dito ngayon. Dahil yung mga warnings na po na yan is tinatawag natin na prospective. Ibig sabihin, ngayon, bukas, makalawa. At ayaw nating mangyari na kung kailan nasa labas na kayo, saka kayo aabutan at ang pagbalik ninyo, doon tayo magkaproblema. Nabanggit na po kung ano yung mga lugar na warning ngayon. Ibig sabihin, ngayon pa lang, maghunos dili na po tayo. Huwag na po tayong pumalaot doon sa mga lugar na sinabi natin. Matapos pumasok sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Lando ay itinaas ng NDRRMC sa Blue Alert status ang buong ahensya. Ibig sabihin, kalahati ng kanilang mga kawani ay dapat naka-duty. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Waywaya Macalma.